Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Napag-alaman nga ni Ramon at Don Julio na impostor ang tanggol na kanilang kasama ng dahil kay Ismael. Sa kabilang banda, talagang nagliliyab sa galit itong si Tanggol matapos niyang malaman ang ginawa ni Rigor sa kanyang lola Tinding. Ayon kay Tanggol, hindi dahilan ang nakita ng kanyang lola Tinding para saktan siya nito. At isa pa umano, alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang lola Tinding tungkol kay Rigor at kay Lena dahil hindi umano gagawa ng kwento si Tinding para lang masira itong si Rigor. Maya-maya pa nga nang lumapit na nga si Rigor kay Tanggol ay hindi nga napigilan ni Tanggol na magbitawan ng salita kay Rigor at kay Tess. Nagulat nga din itong si Rigor at Tess sa mga binitawang salita ni Tanggol. Anya, sa oras umano na siya ay makalaya, ay hahanapin niya ang kanyang lola Tinding at kapag may nangyari umanong hindi maganda sa kanyang lola Tinding ay hindi niya umano alam kung ano ang magagawa niya kay Rigor. Hindi sukat akalain ni Tess at Rigor na makakapagbitaw ng ganong salita si Tanggol. Sa isip nga ni Tess ay marahil na puno na ang kanyang anak na si Tanggol sa mga pinaggagawa ng kanyang hilaw na amang si Rigor. Sinabi nga ni Rigor na gawin umano ni Tanggol ang kanyang gusto dahil mas lalo lang siya ang binibigyan ni Tanggol ng dahilan upang ibalik sa kulungan at tuluyan itong mabulok sa bilangguan. Samantala, pinakita naman ni Ramon sa lahat ng kanyang kamiting kung anong klaseng pinuno siya. Hindi kasi matanggap ni Ramon ang pagpapahiyang ginawa sa kanya ni Ismael. Tapos sabihin ni Ismael na walang sino man ang makakaagaw sa kanya ng Quiapo. Kaya naman hindi makakapayag itong si Ramon at inihagis kay Ismael ang patalim na hawak nito. Mabuti na lamang at nakailag itong si Ismael. Gulat na gulat naman ang mga kasama nila sa pagpupulong at hindi nga nakakibo ang mga ito sa ginawa ni Ramon. Sinabi pa ni Ramon na walang makakaagaw sa kanya sa Quiapo dahil ang magmamana umano ng Quiapo ay ang anak niya, sabay turo nga kay David. Natawa naman itong si Ismael sabagat kilala nga nito itong si David. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ismael ay binaril na ito ni David. Kaya naman hindi na nito nasabi kay Ramon ang buong katotohanan. Samantala hindi pa din nga matanggap ni Rigor na siya ay natalo labang kay Tanggol at malaking palaisipan nga kay Rigor kung sino umano ang tumutulong sa mga ito at papaanong napawalang bisa ang kanilang mga kaso ngayong mabigat ang mga kaso nito. Maya-maya pa nga ay kinumpronta ni Rigor ang kanyang kumparing si Mando at bakit umano siya nito nilaglag sa korte. Depensa nga ni Mando kay Rigor na nagkasabi lang siya ng totoo at walang kasinungalingan sa kanyang mga sinabi. Habang si David naman ay inaasam-asam na siya na ang maghahari sa Quiapo ngunit wala nga siyang kaalam-alam na nalalapit na ang paglaya ni Tanggol at ang unang ang plano ni Tanggol ang hanapin ang asawa ni Mokang upang maghiganti. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pinutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.